Hong. Above the highest level. Yun po yung sinasabing sukdulan. Talagang walang kapantay ang biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay Sunday, first Sunday of March. So, March is significant for me because March is my birth month. And I remember it was last year, it was first Tuesday or second Tuesday of March. Kita kami ni Kuya Tino sa McDonald. McDonald ano, tag dito sa Belfast, sa may SM Fairview. Yeah, so it's 1 year, a year ago. So, purihin po ang Panginoon ng Diyos ay tunay po na matapat. Amen? Amen. So, lagi po nating tandaan ang Diyos ay matapat. At sometimes, merong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maunawaan, but still, maniwala tayo ng Diyos ay tapat. Because behind all of those circumstances na nangyayari sa buhay natin, merong purpose yung Panginoon. Glory to God. So, ayun nga, it was 3 weeks ago nung nagkaroon ako ng hypertension. Well, actually, yung hypertension, kung matagal na ito nadidetect, every time na may nagpapacheck up ako, ina-advise sa akin na mataas yung BP nyo. So, kinakailangan mag-take na kayo ng maintenance. Pero, it was 2012 nung first na detect ako na may hypertension. Sa ano pa po yun? Sa Romblon. When I was in TFI Romblon nung time na yon, merong nurse doon na chinek up kami. And sabi niya, may hypertension po kayo, mahataas yung inyong BP. So, dapat magpareseta na kayo ng maintenance. 2012 po yon. Pero sabi ko, hindi ko kailangan. And I remember last 2021 yata, or 2022, nagkaroon kami ng pastor's retreat ng lahat ng pastor ng TFI sa Laguna. Meron din mga medical practitioner tayo na mga member doon sa TFI Laguna na nagbigay din ng pre-check-up. At yun din yung advice sa akin. Mataas po yung BP nyo and you need to have a maintenance. Hindi ko po siya pinansin. Until nangyari po yun 3 weeks ago na hindi ko kinaya, nahilo ako. At talagang yung talagang hindi ko na kaya. Ibig sabihin, hindi ko na kayang kumilos, hindi ko na kayang gawin yung ginagawa ko. Hanggang sa, yung nagkaroon kami ng check-up na it's a blessing. Na hanggang ngayon, bumabalik kami doon kasi may pinagagawa kami ng at yung detoxification. Yung detox, it's a 14 session plus yung pre-massage, no? Yung tawag dito yung physical therapist na libre din nila binibigay. Kasi pag nagpa-physical therapist ka dito sa mga may bayad, mababayad ay 1,000 isang session, or 500 or 800 ganyan ang isang session. Pero doon libre na binibigay. So blessing po ng Panginoon. And noong kinausap ako ng doktor about yung lumabas sa test result. So actually, mas mataas yung cholesterol ni Ate Rosel kasi sa akin. Sabi ko, grabe ha. Mas mataas yung cholesterol mo kaysa sa akin, samantalang mas mataba ako kaysa sa'yo. And at the same time, yung sugar na mas mataas kaysa sa akin. Pero wala pa kami sa warning level ng sugar. Mas mababa yung sugar ko sa kanya. Unexpected siya kasi nga, in-expect ko na baka mataas yung sugar ko kaya high blood ako or tumaas yung blood pressure ko. Ang nasa mind ko is sugar. Pero hindi siya eh. Talagang cholesterol lang. Sabi ng doktor, stress. Pagod. Stress, pagod. Sabi ko, anong pong gagawin ko? So, bawasan mong mag-isip, bawasan mong may stress, kasi yun yung cause ng hypertension mo. So, paano bang hindi mag-isip? Paano bang hindi mag-isip? So, last Sunday, kung natatapon yun, nagkaroon tayo ng informal talks. It's about yung, it's either Thanksgiving or magkakaroon tayo ng retreat this month in celebration of the Thanksgiving of the church. That
our session ng pag-uusap po natin ay pinander ko in my mind, and it caused hypertension to me. Tumaas yung dugo ko ng gabi kasi iniisip ko yun, iniisip ko siya. So sabi ko, totoo yung sabi ng doktor na bawasang mag-isip. No, tumaas po yung dugo ko nung gabi na after nung ating session dito ng usapan. Sabi ko yung tama yung doktor. Kinakailangan bawasan mag-isip. Kasi pagka meron ganang pinag-uusapan, kahit simple lang, iniisip ko siya, ano yung gagawin, ano yung setup, ano yung program, ano yung concept, iniisip ko talaga siya. Kaya lang, nag-cause siya sa akin ng pagtaas ulit ng BP nung gabi last Sunday night. Ayan, so pagdating ko nga, nagpa-BP ako. Ba't taas ang BP ko kinakailangan kalma. But anyway, God is good. Ang Diyos ay mabuti. And tama nga po na ang Diyos nire-remind tayo that itong katawan na ito is a temple of the Holy Spirit. And kinakailangan gamitin natin ito para sa pagbibigay ng kalwalhatian sa ating Diyos. No? Para bigyan ng kalwalhatian ng ating Diyos, para yung banal na spirito manahan dito. And kinakailangan yung mga bagay na against, no? Dito sa katawang ito na templo ng banal na spirito ay ating iwasan. It was nung pong nandun kami sa check-up, meron pong briefing doon sa umaga bago po kayo i-check up habang iniintay yung doktor or yung mga medtech. So ang binibrief yung mga nakaupo diyan, yung nagsasalita, it's very offending yung salita niya. Sabi niya doon, alam ba ninyo na kayo ay mamamatay dahil sa inyong katakawan? Grabe naman itong magsalita. Grabe ka naman magsalita. Kaya po marami namamatay, nagkakasakit dahil sa katakawan. Walang control sa mga kinakain. Sabi ko, grabe ko. Wag may buto ako dito, babatuhin kita. Pero, totoo. Sometimes, dahil doon sa ating pong, yung ating cravings, yung ating lust, gusto nating i-please yung ating lust. So, hindi na natin iniisip, ano ba yung pwedeng maging balik sa akin itong aking kinakain, yung ini-intake ko, yung pinapasok ko sa temple of the Holy Spirit. So, kahit sarcastic yung salita niya, meron pong mapupulot na you have to take care of this body because we as a Christian, this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Glory to God. So, ngayon pong hapong ito, ang ating pong pag-uusapan is the blessings of soul winning. Ang pag-uusapan po natin sa buong buwan ng March is win souls and make disciples. Win souls and make disciples. It's about soul winning. Meron pong 5 Sundays ang March. So yun po yung pag-uusapan natin. At dalangin po natin na yung salita ng Panginoon ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin, that God will ignite our heart for us to become soul winners in these last days. No, magkaroon ng revival in evangelism and sharing the gospel. Magkaroon tayo ng passion for the lost, just like our Lord Jesus Christ. No, yung passion, because Jesus Christ was very passionate for the lost soul. Hindi niya inalintana yung pag-aalay ng kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo for the salvation of mankind. So ngayon po, ang pag-uusapan natin is the blessings of soul winner. Soul winner. So, soul winning. Maganda pag-usapan dito kasi may blessing. So, ang key verse po natin is in the Gospel of Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi po doon, it's very common verse, Great Commission. Therefore, go and make disciples of all nations, in baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita at pagpalain tayong lahat sa hapong ito as we study the Word of God. We invite the presence of the Holy Spirit to be our teacher this afternoon. Panginoon, salamat po sa inang pinagkakatiwala ang lahat, and bless us through your Word this afternoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So tuloy po tayo. So, very common po yung ating pong
to reverse. This is uh, what we call the Great Commission. Pag sinabing Great Commission, what is Great Commission? Sabi doon, dakilang komisyon. Sabi doon sa isang Tagalog, malaking utos or dakilang utos or atas or tagubilin. Amen. It's the Great Commission. Sabi doon, therefore go and make disciples of all nations. This statement is in the form of command. Diba? Hindi po siya optional. It is a command. Hindi po sinabing, you may go. Kundi, sabi dito, go and make disciples of all nations. Meaning, it is a mandatory command that all the Christians should participate in the fulfillment of the Great Commission. Ikaw, ako, tayong lahat. Amen? Tayo po ay dapat mag-participate sa kaganapan ng Great Commission. It's not for the chosen one, it's not for the mga pinili lang, kundi tayo pong lahat na Kristiyano or bahagi ng body of Christ should participate in the fulfillment of the Great Commission. Sa ating pong pagsisimula, pag sinabi pong soul winning, this soul winning is the thing we want to be in our church. It is being stated in our corporate vision as TFI. Ito daw po yung gusto nating mangyari at makita na tayo, maging identity natin as TFI Church. Because ito po yung naka-state or ito po yung nakasalaysay doon po sa ating vision, corporate vision ng TFI. Sabi po doon, what is our corporate vision? Lagi ko po siyang pinopost. Sabi doon, we are a community of Christ-like, we are a community of worshipers and Christ-like disciples committed to loving God and transforming the world. So kung titignan po natin, this is our identity. This is what we want to be. Ito yung gusto natin maging tayo. That we should be a community of worshiper and Christ-like disciples committed to loving God. That is worship, loving God. Pinag-aralan po natin ng February. Pag sinabi pong loving God, it's about worship. It's about honoring God. It's about adoring God. It's about praising God. It's about thanksgiving God, serving God because we love Him. Sabi doon, committed to loving God. And the second part is transforming the world. Transforming the world refers to evangelism. This is our vision. So dapat natin lagi siya binabalikan. So dalawa lang po. Committed to love God and committed in the works of transforming the world. Worship and evangelism. That is the main ministry of the church. Okay? Pag sinabi pong soul winning, it is a mandatory command to all Christians. As it is being stated in the Great Commission. Sabi nga po doon, go therefore go and make disciples of all nations. Katulad po sinabi ko kanina, hindi po siya selective. Hindi siya optional. Hindi siya selective na ibig sabihin, sila lang yung pwedeng sumali dyan. Sila lang, or ito lang. Kundi, pag sinabi pong soul winning, it is a mandatory command to all Christians that all Christians, as part of the body of Christ, should participate in the works of evangelism, of soul winning. Amen? So minsan pag inisip, it's a very broad issue pag pinag-usapan po yung soul winning. Pero pwede po natin siyang gawin sa pinaka-easiest way, easiest na paraan para po tayo ay maging kabahagi nito. At yun po siguro yung titingnan natin sa mga susunod na linggo kung paano natin gagawin siya sa mga kayang-kaya natin gawin na mga kaparaanan. Ngayon po, pag-usapan po natin the blessings of soul winning. Kasi yun yung topic natin ngayon. The blessings of soul winning. Ano nga po? Tayo daw lahat are mandated to participate in the work of soul winning. Yung katabi mo, ikaw, tayong lahat, ako, tayong lahat, are mandated to participate, to join in the works of soul winning. Pero ito po yung magandang balita. There is blessings in soul winning.
Meron pong pangako na pagpapala ang Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa in soul winning. At ito po yung dapat nating maranasan. Sometimes, nananalangin tayo sa Diyos and we ask Him to guide us and to be with us all the days of our life. Pero mayroon po mga pangako ang Diyos, may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin if we participate in soul winning. Okay, the blessing of soul winning or blessings of soul winning, unahin po natin yung earthly blessing. Okay, earthly blessings. Yung pang dito sa buhay na ito, this is in this present life we have. Okay? Kung makikita po ninyo doon sa passage in verse 20 of the Gospel of Matthew chapter 28, yung last part po doon, doon, verse 20, sabi doon, in teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi doon, pangako, turuan nyo sila, humayo kayo at magdisipulo, humayo kayo at mangaral at maggawin niyo silang mga disipulo o mga alagad ko, sabi ng Panginoong Hesukristo. Turuan nyo sila na sundin ang lahat ng pinag-uutos ko at karugtong punon at katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako'y laging sa inyo, hanggang sa katapusan ng daigdig. Kanino siya pinangako? To the soul winner. No? If we want to experience yung pong presensya ng Panginoon, yung pagsama ng Panginoon always in our life, be a soul winner. Sapagkat ito po'y pinangako ng Diyos. And we don't teaching them, as we teach people, as we disciple them, as we make them disciples of Christ, meron pong pangako, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, no? Hindi tayo aalisan o iiwanan ng Panginoon, kundi sabi niya dito, siya ay laging sasama sa atin. Hanggang kailan? Sabi doon, hanggang sa katapusan ng daigdig. As long as we participate in the works of soul winning, maaasahan po natin yung kanyang pangako na siya ay kasama natin. Glory to God. Amen? Sino pong gustong kasama ang Diyos? Yeah, meron tayong kanta na, kasama namin ng Diyos. Di ako natatakot. But sometimes, at the back of our mind, minsan is, kasama ba talaga natin ang Diyos? Pero for us to make sure that God is always with us, sabi doon, sabi ni Jesus, sabi niya, surely I am with you always to the very end of the age. He made this promise and He gave this promise to those nagpa-participate in the works of soul winning. Doon sa mga inatasan niya na humayo at mangaral at magdisipulo at magturo ng lahat ng kautusan na ipinag-utos niya sa kanyang mga alagad. Glory to God. So, makikita natin dito that maaasahan natin yung pagsama ng Panginoon sa atin. Maaasahan natin siya na sa ating pagkikibahagi do sa gawain ng pag-iibanghelyo at pagdidisipulo, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na lagi siyang sa atin. Earthly blessing. Una po yun, God will always be with us. Habang ginagawa po natin yung gawain ng pag-aakay ng kaluluwa. Pangalawa po, Christ promised that He will show His love to them that obey His commandment and win souls. No? Pangako daw ni Kristo or pinangako din ni Kristo na ipadadama niya or ipakikita na He will show His love to them that obey His commandment sa kanila na patuloy na sumusunod sa kanyang kautusan. And what is our kautusan na pinag-uusapan ngayon? The Great Commission. Sabi doon, He will show His love to them that obey His commandment and win souls. John chapter 14 verse 21. Sabi po doon, whoever has my commandment and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Glory to God. Ano pong sabi? Siya na patuloy na tumutupad sa aking kautusan.
ay tunay na nagmamahal sa akin. At siya na tunay na nagmamahal sa akin ay minamahal ng Ama. At ako din minamahal ko siya. At I will show myself to them. I will reveal myself to them. Ipapakita ko yung aking sarili sa Kanya. I will show my love to them. Sabi po ni Kristo yon. So, yung mga tumutupad daw sa kautusan at patuloy na pinanghahawakan ito, tinutupad ito, ang siyang tunay na nagmamahal sa Diyos o nagmamahal sa Panginoon.